Nakakamanghang tanawin sa karagatan ng West Philippine Sea na kung saan napapalibutan ng mga misteryosong likas na yaman. Ngunit sa likod ng kasaganan at ganda nito ay nagdudulot ng malalim na kasakiman at alitan sa mga may interes nito. Kahit ito ay pabor sa kamay ng Pilipinas ay tila patuloy ang plano ng pag-aangkin ng China sa teritoryo. Ano nga ba ang kayamanan na nakatago sa ilalim ng West Philippine Sea at bakit hindi ito tinitigilan ng China na mapasa kanila? Ayan ang ating aalamin. Ang West Philippine Sea ay isang bahagi ng mas malawak na South China Sea na naging biktima ng patuloy na pag-aagaw ng mga bansa. Subalit sa kabila ng mga pagtutol, isang pangyayari noong taong 2011 ang nagbigay tanda sa Pilipinas na ipaglalaban ang mga karapatan. Ito'y sa panahon ng pamumuno ng dating Pangulong Benigno Aquino III na pinili ang pangalan ng West Philippine Sea sa bahaging sakop ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Dahil dito ay kinikilala na ngayon sa mapping system ng Pilipinas. Sa listahan ay nagpapakita na sa rich marine biodiversity, ang West Philippine Sea ay napakayaman sa marine life mula sa makukulay na mga coral reef system hanggang sa natatanging uri ng lamang dagat at mga endemic marine na organismo na nakatago sa ilalim ng malalim na tubig at ito ay may kabuuang dami ng yamang dagat na nasa 12%. Ang Scarborough Shoal ay makikita sa West Philippine Sea. Ito ay isang grupo ng mga bato at coral reef system na may mahalagang papel sa pagpaparami at pagbibigay tirahan sa iba't ibang uri ng marine species. Dito matatagpuan ang mga endangered species kagaya na lamang ng mga green sea turtles at giant clams, pati na rin ang iba't ibang uri ng isda at species na may kabuuang halos 3,000 ito. Ang mga isla at shoals sa lugar ay nagbibigay ng isa pang dahilan kung bakit maraming interesado sa West Philippine Sea. Ang kalayaan na group of islands ay kasama sa Spratlys Archipelago na may kasamang mga isla tulad ng Pag-asa Island, Likas Island at iba pa. Ang mga ito ay may natatanging kagandahan, mapuputing buhangin at makabuluhang ecosystem na maaaring maging destinasyon para sa mga turista. Bukod dito, isa sa mga pangunahing dahilan ng interes ng China sa West Philippine Sea ay ang posibilidad na may mayamang deposito ng langis at natural gas sa lugar. Simula noong 1968, unti-unting nadiskubre ang potensyal na deposito ng langis sa West Philippine Sea. Ang pagdiskubre ng langis sa ilalim ng West Philippine Sea noong 1968 ay naganap sa pamamagitan ng pagpapaigting ng mga seismic survey, isang paraan ng pagsusuri sa mga seismic waves na nagmumula sa ilalim ng karagatan. Ang mga seismic waves ay likha ng mga pagyanig sa lupa o iba't ibang proseso sa ilalim ng dagat. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga ito, natuklasan ang mga strukturang nagtataglay ng langis o natural gas sa ilalim ng karagatan. Ito ang nagbukas ng mga oportunidad para sa pagsasagawa ng oil exploration at drilling activity sa rehiyon. Mula noon, maraming kumpanya at mga bansa ang nagsagawa ng mga pagsasaliksik upang makakuha ng langis mula sa mga natuklasang istruktura. Sa kabuuan nito, ang pagdiskubre ng langis sa West Philippine Sea noong 1968 ay nagbukas ng mga pagkakataon para sa ekonomikong pag-unlad at pagsamantala ng likas na yaman ng Pilipinas. Ito ay inaasahang magiging solusyon sa krisis ng petrolyo at magiging instrumento sa pagpapayaman ng Pilipinas. Ito ay tinuturing bilang black gold gaya ng Saudi Arabia dahil malaki ang pakinabang nito sa Pilipinas. Bukod sa langis, ayon sa mga pag-aaral, mayaman din ito sa natural gas tulad ng methane hydrate na maaaring magamit upang punuan ang kakulangan sa kuryente ng bansa. Dagdag pa rito, mayroong ding mga deposito ng deuterium, isang uri ng nuclear fuel na makakatulong sa mas malakas na produksyon ng enerhiya. Ayon sa Department of Foreign Affairs, malaki ang potensyal ng Philippine seabed sa deep sea mining. Kasama na rito ang West Philippine Sea na pinaniniwalaang mayaman sa mga mahalagang mineral tulad ng perlas mula sa mga giant clams, ginto, cobalt, tanso, nickel at iba pa. Ang lahat ng ito ay magiging malaking tulong sa ekonomiya ng bansa. Isa pang rason kung bakit maraming nagnanais na angkinin ang West Philippine Sea ay ang strategic location nito. Ang West Philippine Sea ay nasa gitna ng mga bansa kung saan ito ay nangungunan na ruta para sa mga barkong pangkalakal na nagdadala ng iba't ibang produkto mula sa mga bansa tulad ng China, Taiwan, Korea, Japan at Pilipinas. Ang lokasyon nito ay nagpapadali sa proseso ng pag-i-import at pag-i-export ng mga produkto sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tinatayang may halagang $5.3 trillion na produkto ang dumadaan dito taon-taon.
Sa pagkakaroon ng kontrol sa West Philippine Sea, may malaking benepisyo sa global market trade. Ang sino mang makikinabang sa kargatang ito ay magtatamasa ng malaking privilege, lalo na sa larangan ng global market trade. Isa itong potensyal military base na maaaring gamitin bilang base ng mga makapangyarihang bansa na nais umangkin dito at kabilang narito ang China. Ang mga islang ito ay mahalaga at ginagamit sa pang-imbakan, paliparan at pangtambayan para sa mga military aircraft at battleships na ginagamit sa mga operasyong militar. Bagamat mayroong maraming positibong benepisyo at yaman ang hatid ng West Philippine Sea, hindi pa rin ito lubusang mapasakamay ng ating bansa. Kahit na naipanalo na natin ang kaso sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands at napatunayan na mas mayroon tayong karapatan sa nasabing karagatan, nananatili pa ring matigas ang posisyon ng China sa pag-aangkin dito. Ito ay kanilang sinusunod sa pamamagitan ng kanilang doktrinang kilala bilang Nine-Dash Line. Ayon sa China, sila ay nag-aangkin na may indisputable sovereignty sa lahat ng mga isla at karagatan na sakop ng kanilang 9U-shaped line. Ito ay tumatakip sa 85.7% ng kabuuang lawak ng South China Sea. Ito ay malinaw sa lahat ng West Philippine Sea ay hindi basta-basta pipigilan na maangkin ng China dahil sa kanilang malalim na interes sa likas na yaman ng rehiyon na magbibigay sa kanila ng malaking supply ng enerhiya at magiging instrumento sa kanilang ekonomikong pag-unlad kapag ito ay mapapa sa kanila. Gaya na lamang ng nabanggit, sagana ito sa yamang dagat tulad ng marine biodiversity, coral reefs at iba pang marine resources na maaaring mapagkukunan ng mahalagang kita at oportunidad sa negosyo. At ang kahalagaan nito sa ruta para sa pandaigdigang kalakalan na makapagbibigay sa China ng kapangyarihan na mamuno sa global market at kumita ng malaki mula dito. Sa kabuuan, ang mga ito ay nagbibigay sa China ng motibasyon upang gawin ito. Sa mga nagdaang panahon at hanggang ngayon, ang pagpapatuloy nilang pagpapadala ng mga barko sa mga lugar tulad ng Ayungin Shoal kung saan nakaparada ang BRP Sierra Madre ng Philippine Navy ay isa sa kanilang mga hakbang para sa plano nilang pag-angkin sa teritoryo. Layunin nito ang bantayan ng Philippine Marines na nasa lugar, kahit na ang Philippine Navy ay nagpapadala ng resupply mission para sa mga sundalo sa Ayungin Shoal bawat 2 hanggang 3 linggo. Hindi ito naging madali dahil sa panggigipit ng China Coast Guard at iba pang sasakyang pandagat ng China sa mga Pilipinong sasakyan at bangka. Isa rin sa kanilang mga hakbang ay noon lamang October 24, 2023 na kung saan kinundina ng House of Representatives ang pag-atake ng China Coast Guard sa barko ng Philippine Coast Guard o PCG at Armed Forces of the Philippines o AFP na may dalang supply para sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang mga kilos na ito ay nagpapakita ng patuloy na tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang labanan para sa teritoryo at yamang dagat ay nananatiling isang mainit na isyu sa pagitan ng dalawang bansa. At ang mga aksyon na ito ay nagpapakita ng kanilang patuloy na pagtutunggalian sa lugar na ito. Ang hindi pagpipigil ng China sa pag-aangkin ng West Philippine Sea ay isang malaking hamon hindi lamang para sa Pilipinas kundi para sa buong rehiyon ng Asya. Ito ay naglalantad ng malawakang isyu sa pagpapanatili ng soberanya at karapatan ng mga bansa sa ilalim ng internasyonal na batas. Sa kabila ng lahat, ang ganitong kilos ng China ay nagpapakita ng paglabag sa mga prinsipyo ng kasunduan at katarungan sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ito ay nagdudulot ng tensyon at pag-aalala hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa mga karatig bansa at sa internasyonal na komunidad. Sa bandang huli, mahalaga ang patuloy na pagtanggol ng Pilipinas pagdating sa soberanya at teritoryo lalo na sa harap ng patuloy na mga hamon ng West Philippine Sea. Ang pagpapatibay ng mga batas at kasunduan sa internasyonal na pamantayan ay hindi lamang tungkol sa pagtatanggol ng Pilipinas laban sa anumang agresyon, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng tiwala at paggalang mula sa iba't ibang bansa. Sa kabila ng pagsisikap ng gobyerno na panatilihin ang integridad ng teritoryo, patuloy pa rin ang hamon na haharapin ng Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga rin na magpatuloy ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa at pagkapalakas ng mga diplomatikong relasyon upang magkaroon ng maayos at makatarungang resolusyon sa mga isyu. Gayunpaman, ang mga hakbang na ito ay mahalaga hindi lamang para sa mga kasalukuyang administrasyon, kundi para sa kinabukasan ng bansa. Ang pagiging matatag sa pagtanggol ng soberanya at teritoryo ay nagpapakita ng determinasyon at liderato sa internasyonal na komunidad. Subalit hindi lang sapat ang isang salita.
Mahalaga rin ang mga aksyon at ang patuloy na pagtangkilik sa mga hakbang na naglalayong mapanatiling kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Sa iyong palagay, hanggang saan nga ba tayo dadalhin ng alon na puno ng mga hidwaan sa pagitan ng Pilipinas at China? I-comment mo naman ito sa ibaba at huwag kalimutang i-share at i-like. Maraming salamat.